Sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 2005, nasungkit ng mas pinalakas na UP Fighting Maroons ang back-to-back na panalo sa Season 78 ng UAAP. Samantala, tamang timpla naman ng mga veterano at mga bagito ang magiging mukha ng bagong Gilas Pilipinas na sasabak sa 2015 FIBA Asia Championship. May report si Mark Zambrano. Tamang timpla ng mga veterano at mga bagito. Ito ang magiging mukha ng bagong Gilas Pilipinas na sasabak sa 2015 FIBA Asia Championship ngayong buwan sa China. Isang matinding hamon ito para sa ating pambansang koponan dahil ang mananalong Asian team sa torneo ang makakasungkit ng kaisa-isang slot para sa 2016 Rio Olympics. Solid pa rin naman ang ating Gilas na maaasahan ng international experience ni Jason Castro, Gabe Norwood, ang steady na si Ranidel de Ocampo at ang sipag ni Mark Pingris. Para naman magbigay ng presensya sa gitna, pinili ni Coach Baldwin sina Sunny Tos at Asi Taulava na huling naglaro para sa pambansang koponan noon pang 2002 Asian Games. Magbabalik din ang naturalized player natin na si Andre Blatch. Para sa kinakailangang firepower sa frontline, napili si Cebuano hotshot Dondon Ontiveros, ang first-time Philippine team player na si JC Intal, at ang isa pang versatile player na kayang lumaro na guardia o forward na si Matt Ganuelas. At upang masigurong hindi mauubos ang energy level ng Gilas Pilipinas 3.0, inilista sa final lineup ang guard sensation na si Terence Romeo at ang walang kapagurang halimaw na rebounder na si Calvin Abueva. At sa kanilang pinakitang karakter sa kanilang silver medal finish sa katatapos lamang na Jones Cup, masasabing hindi tayo maagrabyado sa pagsagupa natin sa hamon ng buong Asya. Samantala, dismayado man ang LA Lakers guard na si Jordan Clarkson na hindi siya nakasama sa Gilas lineup. Patuloy naman daw niyang susuportahan ang ating pambansang koponan. Sa mundo naman ng collegiate basketball, nakuha kanina ng mas pinalakas na UP Fighting Maroons ang kanilang ikalawang sunod na panalo sa Season 78 ng UAAP kontra sa De La Salle Green Archers. Ito ang kauna-unang pagkakataon na nagkaroon ng dalawang sunod na panalo ang Fighting Maroons mula noong 2005. Extremely happy. Until now, siguro, me and my teammates are still on a high. We played our best. We're just gonna keep playing the way we've been playing since the first game. Dahil sa ipinamala sa precision shooting ng Maroons, sa pagtatapos ng first half, tambak ang Green Archers na 13 puntos, 41-28. Fourth quarter na magsimulang humabol ang Archers. Sa huling 2 minuto ng laban, nagawa pa ng Archers na ibaba sa 6 ang lamang ng UP, pero hindi natinag ang kumpiyansa ng Maroons. Ang final score, 71-66. Sa linggo, makakaharap ng UP Fighting Maroons ang UST Growling Tigers. Nagpo-push kami ngayon na manood ang mga estudyante, faculty, staff. Kasi over the years, because of the tuloy-tuloy na mga losses, parang walang gana ang mga tao na manood. And we've seen it makes a difference nung Sabado at saka ngayong araw nga, ang daming nanonood. And we hope na matutuloy yan. Noong nakaraang UAAP season, nakapagtala ng 1-win 13-loss record ang Fighting Maroons. Pero tila ibang usapan na ngayon dahil sa malakas na paglalaro na ipinapakita ng UP sa ilalim ng pamumuno ng veteranong skills coach na si Joe Ward. Malaki na rin ang pinagbago sa performance ng team na siyang nagkampiyon sa inaugural season ng PhilSports Basketball Association o FBA. Maliban sa mas magandang coaching staff, malaking bahagi rin daw ng ipinapakitang bagong sigla ng Fighting Maroons ngayon, ang suporta ng ilang alumni at pribadong kumpanya sa koponan. Agreement namin mag-ipon mo na yung mga victories bago tayo mag-bonfire. Mark Zambrano, GMA News.